Pakita ko sa inyo. Ito, naka-bulb muna tayo. O, yan o. Pansinin nyo. O, yan o. Yung channel to, nawala na yung protect. Yung channel 1, nandyan pa rin o. Yan. Common issue ng Ace na LX20 yan. Common issue yan. Welcome to my vlog. Yun ulit to. Huwag kayong maumay Oh, alam nyo na naman yan. Pati ako naumay na rin Pati ako naumay na rin sa kaka-repair ng Ace na panito LX20. Pero no choice ako. Kasi mga pa-request ito Alam nyo naman kaya dumadami yung gawa ko dahil dito. Dahil sa pag-vlog ko rin naman Kaya no choice tayo kung igawan ng content or vlog yung mga ganitong unit. At saka siyempre magkakaroon ako ng upload araw-araw. Yun, Ace na LX20 ulit. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo sa akin, sir. And then sa nagrekomenda rito, maraming salamat Mega. Di ko lang alam kung anong eksaktong nito lugar Pasong Tamo ba or Project 6, ganun. Sana tama ako kasi hindi ko naman kasi rekomenda lang sa akin to Yun, kaya dinala rito sa akin to. Baka sabihin nyo pala guys baka sabihin nyo na iisa lang yung Ace na ginagawa ko, papalit-ulit na lang yung video. Hindi Hindi naman ako nagsisinungaling. Ayan yun, itong isa Yan, ito yung taga Cubao, kakatapos ko lang yan. Tapos ito, bago tanggap ko ito. Hindi naman pwede paulit-ulit makakuha ka dyan, madadali ka ni Google niya pag paulit-ulit yung video na ina-upload mo. Ba to? Yan, tapos ito binaklas ko na nga kasi i-re-repair ko na nga sana. Kaso nga lang naalala ko, kailangan ko pala gawa ng video to kasi resibo natin. Hanapan tayo ng may-ari ng video. Kaya binalik ko ulit. Ang issue nito kaya din lang sa akin to, naka-protect. Yung kabilang channel is hindi naka-protect. Itong channel 1 is naka-protect. Kaya pakita ko sa inyo. Ito naka-bulb muna tayo. O yan Pansinin nyo. O yan Yung channel to, nawala na yung protect. Yung channel 1, nandyan pa rin Yan. Common issue ng Ace na LX20 yan. Common issue yan. So ngayon, dahil lagi ko man sinasabi yan sa pagre-repair ko ng Ace na LX20. Hindi repair and then package na gagawin ko is mag-add ako ng transistor. Maglalagay tayo ng fuse and then i-fix bias natin. Para kasama na yun pag repair and then papackage na gawaan ba. Ayan, kaya medyo malikabok pa siya muntik ko ng nakakalas na ng tornilyo ito Bating wire nga, kinalas ko na ito naalala ko lang pala kailangan pala gawa ng video. So ngayon, katulad sa mga video na ginagawa ko sa mga previous vlog ko, babaklasin ko, papalitan, sabihin ko na lang sa inyo kung ano mga pinampalitan ko, ano yung value, ano yung basta wala lang yan, etc na lang yan. Ngayon, focus tayo muna rito sa isang channel. Babaklasin ko lang muna itong mga board and then maglalagay tayo ng fuse para kahit papano medyo may may protection. So ngayon, stay tuned lang muna kayo. Shortcutin na natin yung video natin ngayon. Kasi kabisado na ng mga viewer natin yung ginagawa natin dalawa na kami rito sa may shop dito sa Paring Ray Siya yung bumabanat ng mga integrated ngayon. Sa power up ako naka-assign. Yun, sabi ko nga, shortcut yung pagkaka video natin. Pero at least ipapakita pa rin naman natin yung mga ginagawa natin. O yung ginawa natin pala, sorry. Ayan sa mga susubok na gawin yung unit nila sa mga malalayong lugar na hindi kaya pumunta rito ganito. Yan yung pinuputol ko dyan. Tapos yung fuse box or fuse holder ang ginagamit ko is ganito. Yan, kung wala kayong ganito, pwede naman yan kahit yung dalawang alambre lang na matigas tapos hinang mo lang sa may fuse, pwede na yun. Importante may fuse siya. Kaya para once na masira siya o magka-problema is mapuputol lang yung fuse. Hindi siya ganun kalala kapag nasira. So ngayon, ito, nakabaklas na yung dalawang board. Ang problema, hindi ko na alam kung saan yung nagpo-protect na board. Kasi nagkahalo-halo na, hindi ko nilagyan ng tanda. Pero okay lang naman, paras naman natin sila gagawin nito
Yan. Ito naman, hindi ito yung dark green na pagkakulay ng mga board. Ito naman, pagkakuan maputla na pagka-green. Mas matingkad yung pagkakadilaw. Hindi katulad sa mga iba na matingkad yung pagka-green. Sa dami ng na-encounter ko ng LX20, halos ibang kulay na yung nakikita ko. Ngayon, na ito, nagdagdag na ako ng output. Ayan. Ito yung output na nalagay natin. Ayan, original pa yan. Mga bunot yan guys hindi yan brand new. Bunot pero original yan. Oh. Talo pa yung nabibili dyan na mga mga japik. Ayan kahit bunot yan pero original yan May mga pangalan pa ng code ng mga manufacturer pa Yan. Nalagyan ko na, may output na yan. May fuse na tayo. Ang susunod na lang is yung magpi-fix bias tayo. Papalit tayo ng mga trimmer. Ang value 202 and then tingnan natin kung ano ito. 201 ito. 201 pa rin ito. Ito talaga automatic 202 talaga dito. Magbabago man yung dito, pero yung dito hindi 202 talaga to dito. 2K and then 200 ohms. Yung iba naman ito 1K nakalagay dito So ngayon stay tuned lang kayo. Kay i-fix ko lang muna ito. Nag-add na tayo nagpalit na tayo ng resistor. Yan, ito. Tapos ito. Naubusan tayo ng 1.8 yung mga pinangsubok-subok natin yung ginamit natin. Naubos na yung 1.8 ko sa LX20. Yan, ito. Then ano yung isa? Ito. Tapos lagi kong pinapaalala guys huwag nyo kalimutan pag nag-add kayo ng transistor, nag-add kayo nito. Baka mamaya makalimutan nyo maglagay ng emitter. Yan, ito. Mag-add kayo nyan. Naubusan kasi ako ng ganitong ganitong klaseng resistor. Kaya ang ginamit ko ang ganito. Diskarte na lang yan. Pwede nyo naman ipahiga yan kaso nga lang pwede pahiga. Basta bala, diskarte nyo yan Basta mag-add kayo ng ganitong resistor para sa may emitter. 0.33 hanggang 0.25 pwede. Yan. Tapos na-fix ko na ito. Balik, isusuko na lang to. Babalik na lang yung kable. And then, isusubok na lang natin kung magno-normal na yung bias. And then, mawala yung protect dito. Tensya na kayo, dumidilim dito kasi dyan init dyan naging against the light tayo. Naibalik ko na yung mga kable pansamantala kasi hindi pa nakakabit yung heatsink Yan, ito sa speaker out ito. Same din sa mga kabilang channel. Yan, pansamantala lang muna. Sukat muna tayo. Kaya mapantay muna natin yung bias na gusto natin. Ayun, gamit muna tayong bulb para sigurado natin kung mawala yung protect nya. Ayan. Ayan, nawala na pares na. Normal na, nawala na yung protect dito. Kadalasan pag mga ganun, sira talang sira itong mga trimmer Ano ba yun? Ito, yan, sira yan. Pag pinalitan mo ng bago yan, mga ilang buwan lang, masisira ulit yan. Kaya mas maigi na kung marunong kayo mag-fix bias, mag-fix bias na lang. Yan, pasensya na kayo medyo magalaw yung camera natin. Lang. Ngayon, ito sukat tayo rito. Baliktad. Baliktad. Dito. Yan 0.25. Yan lagi yung ko kasi kabisado ko na yung nakalagay na pyesa dyan. Yan, 0.25. Yan off. Yan, tapos sa kabila. Pasensya na kayo guys against the light tayo. Ito sa gilid ko yung init yan pares na parehas yan posisyon ng kamay natin sa pagbibideo. Yan, basta normal na ito. Patay muna natin. Next step na gagawin natin ano pa ba? Balik na side sync ito. Tapos yun konting linis na lang ito kasi dumi na ng mga pan nyo. Linis, tapos audio test na lang. Haba ng oras.
Na-screw ko na yung ito. Nakalock na ito. Ang problema, lintik na, hindi pala nagre-relay ito. Hindi nag-trigger ang relay nito. Nakadiretso contact na siya. Kaya pag on mo, marinig mo yung lagatak ng speaker. Pag off mo, may marinig ka na sinok yung speaker. Hindi nakakuha yan, sira yan. Kadalasan sa LX20 sira to eh. Tapos walang signal na lumalabas, lintik niyan. Ito, pakinggan nyo. Ito. Oh, di ba? Kala mo may tuko. Oh. Yan. Dito yan, sa may kabilang channel. Kasi ang relay niyan, wala nang delay yan. Nakadiretso contact na lang. Oh, sige boss. Tignan kung kailan na na-screw ko na eh, saka nagka-problem, mayroon pa palang problema. Station lang ulit kayo, baklas ulit to. Bira naman yan, oh. Napalitan ko na yung relay. Pansin ko yan sa may LX20, kadalasan sira itong relay niya. Sirain yung relay nito. Minsan hindi ko lang sinasabi, hindi ko lang sa vlog ko hindi ko lang sinasabi, pero madalas kina-encounter ko to or nakakalimutan ko sabihin. Madalas ito nasisira kaya lagi ako may 12 volts na ganito. Ang issue nito, hindi sa yung naka-diretsong na siya, naka-diretsong trigger na. Hindi na siya bumabalik. Kaya pag on mo, lumalagatak yung speaker. Pag off mo, may marinig ka parang palaka na tunog. Yan. Kasi nga, yung relay hindi na bumibitaw. Kadalasan yan. Tapos yung concern kanina na hindi umilaw yung signal, yun na, yung resistor, yung ito, yung 551 na yan, papuntang signal yan eh. Kinalas ko lang and then chinik ko, buo naman, binalik ko eh, nagkaroon ng signal. Ang bihira naman yan, oh. Ayan, pakita ko sa inyo, ha. Ito. Yan. Isa. Ayun, oh, nag-trigger dalawa sabay. Kasi isa niyan, dito sa soft start, tapos dalawa. Kanina, isa lang yung trigger, ito lang eh. Yung ito, hindi. Ito, bago na to. Broadway yan. Ayan, oh, Broadway. Yung isa eh, kwanto eh. Yung isa, ito, tsaka ito, pagkaparehas yan sila, oh. Yan, oh. Arrow speed. Yan, arrow speed. Yung pinalit natin eh, Broadway. Sa ngayon, stay tuned lang kayo. Babalik ko lang ulit yung heatsink. Pambira na yan, mahaba lalo yung video natin. So ngayon guys, ito, para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Ito, naka 220 tayo. Rectang 220 na. Bahala sa dyan. Apo, source natin, laptop. Ano, kanina po umaandar yan. Yan. Ito. Yung speaker na ginagamit ko ay, ayan, yung isang tweeter na iba yung sistema ng sandbox natin kasi iniram ito eh. Ngayon, kakabalik lang naman nila. Oh. Isa dito. Isang box na sub. Isang tweeter doon. Marinig lang natin na matino ng andar niya. Ito, base to. Ito, Twitter. Ano? Yan. Yan lang, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Okay na yun. Marinig lang natin na maayos na yung tunog eh. Nawala na yung protect eh. Okay na yan. Ang ginawa natin, nag-add tayo ng transistor, kabilaan, 1 pair 1 pair, fixed bias. Sana ba yung pa natin? Fixed bias. Tapos nag-add tayo ng fuse para sa protection. Yun lang. Yan lang naman ang package natin. And then, siyempre, yung issue nito is naka-protect. Wala na. Okay na. Yun lang. Iwan ko lang kung may kung may papasok pa ng mga ace bago mag New Year kasi pecha 27 ngayon eh. Tingnan natin kung may ace pa na papasok ngayon. Sir, di ko ako sigurado kung pasong tamo ba or taga Project 6 eh. Okay na yung ace na LX20 mo. Pwede mo na kunin to. Okay na. Back to normal na ito. Yun, promotion bago tayo magtapos. Yung shop natin, wag na muna tayo magpo-promote kasi baka hindi natin kayang gampanan yung gawain eh. Magagalit kayo sa atin. Magagalit kayo sa amin. Social media pages na lang sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. Yan yung si paring oh.
YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and din siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.